team sa paanan ng Mount Apo sa Bansalan, Davao del Sur, hindi biro. Maliban kasi sa maghapon nagbabanat ng buto ang mga magsasaka rito, ang pagbenta sa kanilang mga ani. Isa pang kalbaryo. Ang nasa 3 kilometrong kalsada kasing ito na tanging daanan patungo sa bagsakan ng gulay sa bayan. Ganito ang sitwasyon. Sir, tanga ka? Matarik, lubak-lubak. May isa may karga. Nag-isot pa, may karga At tuwing umuulan, laging baha. Dalan na, kanal pa. Ang mga motor kung saan nila kinakarga ang mga ani, halos mabalahaw na. Dalan na kanal, one man down. Bangon. Yun ang pinakamahirap, yung araw-araw kumakarga ng stock habang umulan, bumagyo, saka bubaha. Pati ang mga alaga nilang kabayo. Bumibigay na, nagkakanda dulas-dulas. Tabangin ninyo! Ay, Diyos ko. Wala lang untagi pa sa ubo, oy. Ganyan po talaga, parang sugal ang farmer. Sana po maganda na po ang daanan namin para hindi na po mahirap. Hanggang kailan pagdadaanan at malulubog ang ating mga kababayan sa ganitong mapuputik na daan? Tanawa kong dalan, sa bujog mo na loo yan yung dalan. Ang matarong dalan, yung gubon. Nitong Miyerkules, bumiyahe ang aming team papuntang taniman ng gulay sa Purok Saturn. Sa bungad pa lang, ay, kabuti eh. Sige, dira. Pahirapan na dahil sa putik. Nagbabadya na rin ang ulan. Pero hindi ito ininda ng mga nakasalubong ng aming team na mga magsasaka. Ang habal-habal na ito, hindi lang mga sako ng gulay ang dala, may angkas pang bata. May harvest niya na walang ibang kumarga, o ako lang kakarga. Bumaha, umulan, mahirap talaga. Ang motor namang ito, sumemplang. Dami nga, dami. Pagdating nila sa tuktok, bumuhos ang malakas na ulan. Kaya na-stranded sila ng halos 2 oras. Nung tumila ang ulan, minabuti nilang bumaba na at ipagpabukas na lang ang coverage para na rin sa kaligtasan ng aming team. Pero hindi hamak na mas mahirap ang biyahe pababa. Ang isang miyembro ng aming team nadulas. Kinabukasan, tila pinagbigyan na sila ni Haring Araw. Sa tanimang ito ng repolyo sa Purok Saturn, naabutan nila ang magsasakang si Edgar. Ang kikitain niya raw kung papalaring maibenta ang kanyang mga repolyo, pambayad niya sa inutang na puhunan. 30 plus ako ang bayro nun. Sa diya sa baba, nag-uutang ako. Inititira po sa akin, medyo kunti na lang. Masaya rin ang aming pananim. Kaso lang sa among dinadaanan namin, yun hindi kami masaya. Nung nakaraang taon kasi, nalugi raw si Edgar nung naibenta lang niya ng 8 hanggang 11 pesos kada kilo. Ang dapat sanay 35 pesos kada kilo na repolyo. Mahirap talaga ang pananim habang bumababa ang presyo. Wala nang panggasto, utang din, pang financing. Sa kikitain niya rin daw nakasalalay ang pambayad sa hinuhulugang lupa at pang-araw-araw na gastos ng 8 niyang mga anak.
Ang mga naaning repolyo na nasa 110 kilos lahat-lahat, isinakay niya sa kanyang habal-habal. Bakas ang hirap sa mukha ni Edgar. Lalo pat meron siyang hika. Minsan na kasi siyang isinugod sa ospital matapos atakihin ng hika pababa ng bundok. Ako mo lang mag-isa. Yung mga kasama ko, ayun na, sa taas. Akala ko, wala, hindi na ako buhay doon. At nagsimula na nga ang kanyang kalbaryo. Dahil sa bigat ng dala, si Edgar nawalan ng balanse. Ito nga na natutumba kasi bumigla, malalim dyan sa ano. Hindi naman kaya masisira yung dala nyo? Hindi yan. Kasi malapit lang. Matataas ang nirurulingan, ay siguro madudurog yan. Ito nga, ibabangon yun. Pero kahit sumemplang, mapalad pa rin daw si Edgar ngayong araw, hindi kasi umulan. Yun ang pinakamahirap, yung araw-araw kumakarga ng stock habang umulan, bumagyo, saka bubaha. Halos 1 oras niyang binagtas ang daan. Pasado 4:00 na ng hapon nung narating ni Edgar ang bagsakan ng gulay. Dalawang sakong repolyo ko, maghanap ako ng buyer. Maliliit na sa oras, mababa na ang presyo. Mamibinta ito, pero mababa na ang presyo. Ang 2 sakong repolyo ni Edgar, binibili ni Rose ng 2,105 pesos. Kung binisang kilain kay Mga planters ngayon, swerte. Kasi ang yung gulay, mahal. Pero ang kinita niya, kulang na kulang pa rin daw. Kaya kailangan pa raw niyang sumideline sa paghahabal-habal. kung ani man god og ang akong pananginabuhi nga mga nanom lang dili makasurvive sa ako ang pamilya tungod kay daghan mi. Si Flor naman, dahil hindi pa panahon ng tinatanim niyang carrots, sumasideline din muna sa ani ng kapwa niya magsasaka. Ginagawa ko to para extra income po namin magpamilya. Pero dahil wala siyang habal-habal, ang mga repolyo, isasakay niya sa alaga niyang kabayo. 99 kilos lang po ang karga po. 50 pesos per sack po ang bayad. Oh! Sir! Whoops! Oh! Si Flor ang gumagabay sa kanyang alaga. Minsan, ma-slide din ang kabayo, tapos maapakan sa paa, masakit din ang paa. Sa isang araw, nakaka-4 hanggang 6 na balik si Flor. Okay lang po. Kahit mahirap ang daanan, kinakaya po kasi mahirap din po. At ang kinikita niya rito, mula 100 to 300 pesos. Minsan, kulang. Minsan naman, tama lang po. Pag nakukulang po, nagugutom. Dito lang po ilagay, tapos kunin po ito ng buyer. Mamaya pa po ako babayaran. Ito ang ipinandadagdag daw niya sa ipon ng kanyang mister na si Luciano, pambayad sa inutang din nilang puhunan.
parang sugal ang farmer po kasi minsan mababa ang presyo sa gulay, minsan naman po mataas po. Gusto lang po namin makaipon kasi malaki ng mga anak, kailangan mag-aaral po kasi sila. Tapos wala na po kaming magpakukunan na lain na income. Kaya dalangin ni Flor, Sana po maganda na po ang daanan namin para hindi na po mahirap ang mga magkaryada, ang mapalabas ang mga stock po namin. ang kalbaryong ito ng mga tiga-Bansalan, idinulog namin sa kanilang local government unit. May mga plano na raw na paggawa ng kalsada ang lugar, pero hindi raw ito madali, lalo't ang kanilang lugar, protected area. Ang DENR naman, pati ang PAMB, we are supportive of community-based livelihood and even farming activities for as long as they are within the multiple use zone. Only in strict protection zones are developmental activities. Bawal po talaga sa strict protection zone. Kung gusto po nilang mag-propose ng farm-to-market roads, I think it's within the mandate of the DPWH and they can also ask for support from their barangay LGU. Right now, we are conducting a carrying capacity study to check kung ano pang pwede mga developmental activities ang pwede pang magawa within our protected area. Napakahalaga ng papel ng agrikultura sa ating bansa. In this case, kung halimbawa kakailanganin talaga ng mga farmers yung daan papunta sa kanilang mga lugar, then there would be a very good chance for the proposals to be funded. May proseso pong pagdadaanan yung mga ganun kung halimbawa under protected area. Sisiguraduhin naman po ng DPWH na makukuha tayo ng mga clearances na kakailanganin upang maipatupad yung proyekto. Siguro may mga iilang puno na puputulin, pero ito po ay i-replace din po naman ng DPWH through the DENR. Delikado hindi lamang doon sa physical na kahirapan sa pag-transport ng kanilang mga goods. No? Lalahanin natin, maraming mga magsasaka nasa kabundukan. 2/3 ng ating 30 million hectare land area ay nasa kabundukan. Sa farm-to-market road ng pamahalaan, ang kasalukuyang budget may 17 billion this year. Out of 5 trillion budget, kakarampot po yan. No farmer, no food, no future. Walang kinabukasan ng ating bansa pag hindi binigyan ng prioridad ang mga magsasaka. At ang farm-to-market road, isa sa napakahalagang sangkap ng pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. The call for the implementation of the project ay manggagaling mismo sa mga farmer group, mga kooperatiba at asosasyon at ng local government unit. The Department of Agriculture shall coordinate with the LGU, residents and farmers in the implementation of the FMR projects. Open po ang Department of Agriculture 11 na magbigay ng mga appropriate at timely interventions katulad ng FMR. More than the farm-to-market road, we also have our Kadiwa ng Pangulo or Kadiwa Market Outlet na programa just to connect our farmers directly to the market. For 2020 to 2024, the Department of Agriculture Davao Region has allocated 3.68 billion pesos for the establishment of 215 farm-to-market roads. Manawagan po ako, yun nga ang hinihiling ko nga maging mahighway ng dinadaanan namin. Kasi pati na yung mga kabataan, mahirap talaga paglalakad, lalo nang bumabaha. Sana matulungan nyo kami, no, parang maano yung mga daan namin para mabawas-bawasan yung mga expenses ng aming mga stock. Ang maayos na daan, malaking tulong upang makakuha ang mga magsasaka ng mas maganda sanang presyo sa kanilang mga ani. Hindi rin sana madaling masira ang kanilang mga produkto. Sana sa paghahatid namin ng kwento sa kalbaryong ito ng mga tiga-Bansalan, Ay, Diyos ko! magbigay daan para ang kanilang mga hinaing mapakinggan at maaksyonan. Una yung dalan nga kanal, awan min down, bangon!